Isang mapagpalaya at malayang araw sa ating lahat, klase. Maligayang pagbabalik sa ating pagtalakay ng The Contemporary World na kung saan ay nabigyan natin ng kahulugan at porma, gayon din ang mga teorya ng globalization na kung saan ay malaking ang epekto sa ating buhay. Sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay patungkol sa ikalawang kabanata na patungkol sa global structures and flows, na ating bibigyan ng pansin ang iba't ibang mga organisasyon, gayon din ang kanilang mga layunin sa mga nangangailangan at mga kasapi nito. Tatalakayin din natin ang iba't ibang mga aspeto ng mga organisasyon na kabilang sa ating talakayan. Kung kaya't alamin natin ang mga layunin sa araw na ito. Para sa ating layunin, narito ang una. Determine the forms of capitalist globalizations and its nature. Iisa-isahin natin ang iba't ibang uri o forma ng capitalist globalizations na kung saan maaring sa investment, maaring sa trade, o maaring naman sa privatization. Ikalawa, identify the different economic and political global structures and their goals in globalization. Tulad ng sinabi ko kanina, maraming mga organisasyon ang nabuo bunga ng globalization, kung kaya't aalamin natin kung ano nga ba ang kanilang mga layunin at misyon bilang isang samahan. Ikatlo, appreciate globalization by analyzing critically its effects to the developing countries. So, aalamin natin ano nga bang epekto, mabuti bang kanilang epekto o negatibo ang kanilang epekto. Ito'y batay or ito'y nakalaan or nakabatay sa kanilang mga karanasan. At ang panghuli, generate an economic or political organization that enables to help the developing countries for economic growth and development. So inaasahan matapos ang ating talakayan ay makabuo kayo ng isang organisasyon na kung saan ang focus ay economic growth and development. Ngunit bago ang lahat, maglaro muna tayo ng Guess the Logo. Magpapakita ako sa inyo ng mga larawan at kailangang mabilisan ninyong mahulaan kung ano ang logong ito, sapagkat may mga lalabas na mga letra o titik sa inyong screen na kung saan ay magsisilbi bilang inyong clue sa pag-alam kung ano ang logong ito. Para sa unang logo, guess the logo. Magaling, ito ay ang World Bank. Alam natin ang World Bank na dating tinawag bilang GATT, at ang World Bank are more on economic purposes. Mahusay. At para sa ikalawang, guess the logo. Narito ang mga titik na magsisilbi bilang inyong clue. May nakakahula na ba? At ang logo ay ang World Trade Organization na kung saan ay isang economic organization at ang focus naman ay patungkol sa pagpapalitan ng mga produkto na nais alisin o tanggalin ng anumang uri ng trade barriers. Ikatlong, guess the logo. Ito ay ang mahusay, ang ASEAN o kilala bilang Association of Southeast Asia Nations. So ito yung mga bansang kinabibilangan mula sa Timog, Silangang Asya. Mahusay na ang layunin ay magkaroon ng pag-unlad, economic development, peace sa mga bansang kabilang rito. And number 3, magkaroon ng alliances upang may paglaban ng kanilang karapatan mula sa mga bansang may nais na masama sa kanilang mga bansang kabilang sa rehiyon ng Timog Silangang Asya. Magaling, klase. At para sa panghuling guess the logo, ito ay ang mahusay ang tinatawag nating APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, na kung saan kabilang ang Pilipinas bilang bahagi ng samahang ito. Ano-ano nga ba ang layunin ng mga samahang na ibigay sa ating laro? Bakit kaya mahalaga ang mga organisasyon o mga samahang ito? Ano-ano kaya ang kanilang mga layunin? At yan ang ating aalamin sa ating talakayan. Pag-aaral ng globalization, may tinatawag tayong classical perspectives na kung saan kabilang ang tinatawag nating idealist approach. Pag sinabi nating idealist approach, ito ay ang pag-iisip globally
than nationally or locally for global efforts. Ibig sabihin, mas higit nating iniisip ang pagiging global citizen. Mas iniisip natin ang buong mundo kaysa lamang sa ating bansa o kaysa sa ating sarili. Global perspective. Mas iniisip natin na dapat ang inuuna natin ay ang buong mundo dahil we are united. And that is a classical perspective in globalization. From the word itself, globalization, global. Globally than nationally. Sa kabilang banda, meron din tinatawag tayong materialists approach na kung saan naman mas binibigyan ng diin nito ang material factor of globalization. Sinasabi that this is the extension of capitalism. So, ibig sabihin, upang kumita ng pera. Pag sinabi natin capitalism, it's more on profit. It's more on accumulation of money. So, ibig sabihin, materialist approach para ma-exploit yung mga tao sa isang bansa na sumusunod sa makapangyarihang bansa. Materialist approach upang kumita ng mas maraming pera at magamit ang raw materials ng mga bansang kanilang ini-exploit. So again, idealist approach. Bakit? Hindi mo ito makikita sa lahat ng bansa sa buong mundo. Minsan talaga makikita mo na they prioritize their country first before others. Kaya nga sabi, idealist. It's just an idea. Pero kung makikita natin, it's more on materialist approach. Mas inuuna ng mga bansang makapangyarihan ang makakuha ng profit, ang makakuha ng pera. Kung kaya't sa librong The Communist Manifesto ni Karl Marx at Friedrich Engels, sinasabi dito na minsan o karaniwan sa economic policies or factor, ang pinakatalagang nakikita natin sa kasalukuyang panahon ay ang relasyon ng mga produkto ng mga mayayamang bansa. 'Di ba? Sa kaisipan natin na dapat kapag gawa ng ibang bansa maganda, gawa ng ibang bansa quality, gawa ng ibang bansa social status, gawa ng ibang bansa it's aesthetic. Diba? Kaya nga sa kaisipan natin, mas maganda ang gawa ng ibang bansa kaysa gawa ng mga Pilipino. Sabi ni Karl Marx, it focuses on the economic factors such as the means and relations of products of the capitalist countries or leaders. Kaya naman tayo nagkaroon ng globalization dahil mas gusto nilang mapakilala ang kanilang kultura, kanilang produkto, at ang kanilang iba't ibang mga pamamaraan upang makuha ang tiwala ng mga Pilipino at ng iba pang mga bansa at tao sa buong mundo. Sinasabi sa librong The Communist Manifesto, the bourgeoisie has through its exploitation of the world market given cosmopolitan to production and consumption in every country. Sinasabi yung bourgeoisie, ito yung mga capitalists na kung saan they exploit, 'di ba? Inaabuso nila, pinakakakitaan nila ang bawat bansa ang kaya nilang makuhaan ng raw materials. Dagdag pa nito, sinabi rin sa librong ito na all old industries are dislodged by the new industries that no longer work up indigenous raw material but raw material drawn from the remotest zones. Industries whose products are consumed in every quarter of the globe. So ibig sabihin lahat ng mga produkto o lahat ng mga industriya noon ay napalitan na, natanggal na, napalitan na ng mga makabagong mga industriya na kung saan ay pinamamahalaan ng mga kapitalista. At anong ginawa nila? Yung mga produkto nila ngayon ang ginagawa. Yung mga gusto nilang gawin ang nangyayari. Sila ang nagiging priority ng ating mundo. At kung titingnan natin, masigit nating pinapatronize ang gawa ng ibang bansa kaysa ang gawa ng ating bansa o gawa ng ibang mga Asyanong bansa. Pag sinabi mong gawang Amerika, maganda. Pag sinabi mong gawang Amerika, quality, class. Kung kaya't may isip natin na ang mga kapitalista o mga mayayamang bansa ang siyang nagsha-shape, ibig sabihin sila ang nagmamanipula ng global economy. Sinasabi na globalization is the spread of capital and open markets. Kaya di ba gusto ng mga kapitalista na laissez-faire, let alone policy, hayaan nyo kaming magkaroon ng desisyon at hindi dapat kami
pinapakialaman ng anumang pamahalaan. It is the rise of superpowers. Nandyan yung Chinang bansa, nandyan yung USA, nandyan ang Russia, UK, mga makakapangyarihang bansa that started to control economies and the downfall of developing countries. Dati pa rin sinasabi ang Pilipinas, third world. Ngayon naging developing. Lumaki na si Inday, developing pa rin hanggang sa kasalukuyang panahon. Dahil tayo ay manipulado ng mga mayayamang bansa. At kapag hindi ka sumunod sa kanila, hindi ka pauutangin. Hindi ka kabilang sa kanilang alyansa. Sa shaping global economy, dito pinatutupad ang tinatawag nating liberalization na kung saan we want them to open a market for capital, technology, labor, goods, and services. Ibig sabihin, you are open na yung mga foreigners ay makapagpatayo ng kanilang mga sariling negosyo, ng kanilang mga sariling industriya. At sinasabi sa liberalization, gusto nilang alisin yung pagkontrol ng mga pamahalaan. At gusto nila sila ang mamahala sa isang bansa. It eliminates state control over economic activities that is influenced by state-to-state relations to international organizations. So, ibig sabihin, gusto nila na kapag nakapagpatayo kami dyan ng open market, kami ang mamamahala. Eliminate state control na imposible naman sapagkat sila lamang dito ay nag-i-invest at hindi ibig sabihin na full control sila ng kanilang mga tinatayong negosyo o mga industries sa mga developing countries sapagkat kapag ganyan ang nangyari, naaalis ang karapatan ng mga namumuno at naaalis yung sovereignty ng isang developing country. May iba't ibang uri ang liberalization o step-by-step siya. Una, magsisimula muna sa tinatawag nating trade liberalization. Parang magkaibigan kayo, open muna kayo sa isa't isa for export and import. So, ang mangyayari ay ibibigay mo ang produkto mo sa amin, ipapasok namin ang produkto sa inyong bansa. It led to the growth of exports and imports, na kung saan madalas nagkakaroon na tayo ng export-orientedness. Ibig sabihin, mas gusto na lang natin na nag-e-export. Lalong-lalo na ang mga makapangyarihang bansa. Tayo naman, nagpapasok ng gawa nila. Sila nag-e-export, na nagpapababa ng ating ekonomiya. Sapagkat higit na nating pinapatronize o binibili ang produkto ng ibang bansa. Kaya sabi, weakens efficiencies and economic growth. Dahil import tayo ng gawa ng ibang bansa habang sila'y palabas ng palabas at sila ang higit na kumikita. Pangalawa, second stage, investment liberalization. Ibig sabihin naman, nagpapasok sila ng pera sa isang bansa. Okay? Na kung saan gusto nilang alisin ang anumang barriers tulad ng tariff, tulad ng mga taxes and investment restrictions para talagang maka-full control sila ng operation sa bansang kanilang binigyan ng investment. Kaya mahirap yan kapag mag-i-invest sila. Minsan sila ang nasusunod at ayaw nilang merong mga restriction. So, ang tawag investment liberalization. At ang panghuli, ito na, privatization. Ibig sabihin, bibilhin na nila ang isang agency o ang isang kumpanya sa isang developing countries. At sila na ang mamumuno. Kaya nga, di ba, maraming mga private sectors. Halimbawa, ang Meralco ay hawak na ng private sector. Diba? Ang PAL ay hawak na ng private sector. Ang privatization is a form of remedy to the public sector economic crisis. Kailangang ibenta ng pamahalaan. Halimbawa, yung Meralco, ibebenta natin yan. Kasi kailangan ng pera ng pamahalaan because we face economic crisis. It asks help from the private sector to transfer public sector ownership and management to private entities. At kapag nahawakan na yun ng private entities, they have the power to control in the full operation. So, nung gagawin lang ng pamahalaan, it's more on, okay, ganito lang mang dapat yung
bayad, ito lamang yung demarcation line. Pero kung papansinin natin, during the COVID pandemic, nagtaasan ang bill ng kuryente. Pero hindi talaga natin naramdaman, although may ginawa ang Senado upang mapag-usapan yung sa Meralco, pero kung titingnan natin, hindi naman talaga nabawasan. In-explain lang nila at sabing mababawasan, pero kung titingnan natin, malaki pa rin ang binayad natin bilang mga consumer. Ito'y dahil sa epekto ng privatization. Again, trade liberalization, export-orientedness ng mga mayayamang bansa. Investment liberalization, full control, and to remove barriers. And privatization, to have private-owned companies. Ngayon naman, tayo ay dumako sa global economic structures na kung saan ay patungkol sa iba't ibang mga samahan o mga organisasyon na may iba't ibang layunin na may connection sa globalization. Ang una ay ang General Agreement Tariffs and Trade na kung saan ay naitatag noong 1947 matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig na kung saan ay nilahukan ng 23 mga bansa. Ang layunin dati ng General Agreement Tariffs and Trade ay mabawasan yung tariff rates, yung mga customs tax kapag nagpapasok ng kanilang mga produkto. At maalis din yung non-tariff barriers, ito yung mga quota bago mailabas at maipasok ang produkto sa isang bansa. Pinapasok din ng GATT ang liberalized international trade in agriculture, yung mga produktong pang-agrikultura. Hanggang sa ito'y napalitan taong 1995 at tinawag bilang World Trade Organization. Lumaki ang bilang ng mga kasapi ng General Agreement Tariffs and Trade hanggang naging 152 members. At napagdesisyonan nila na aalisin na to eliminate nung dati sa GATT to reduce. Ngayon sa World Trade Organization to eliminate. Aalisin ang trade barriers at non-tariff related barriers. At ito'y makakaroon ng open trade. Okay? Kasi mangyayari dito, malaya na sila kaagad makapagpadala na kanilang mga produkto. Ngunit kawawa ang developing countries. Kasi may mga restrictions sa kanila. Hindi kaagad nakakapagpasa o nakakapagpadala o nakakapag-trade ang mga bansang tulad natin na mga developing countries. So, ibig sabihin, nagkaroon ng unfair treatment, unjust. Lalong-lalo na sa bahagi ng developing countries that we suffer at some points. Unang-una, tulad ng sinabi ko, mas higit na napatronize at nabili ang kanilang mga produkto. Kaya nagkaroon ng export-orientedness. Diba, labas lang ng labas ng mga produkto ang mga mayayamang bansa, samantalang ang mga developing countries tanggap lang ng tanggap. Ilan pa sa mga economic structures or organization ay ang International Monetary Fund o tinatawag bilang IMF, na kung saan isang specialized agency ng United Nations na nagbibigay ng microeconomic and macroeconomic stability and reduce poverty of the developing countries. Mahirap kang bansa, pauutangin ka ng IMF. You need investment to have economic stability, pauutangin ka ng IMF. However, it exposes conditionalities to IMF borrowers. So kung mahirap ka, gusto mong mangutang sa amin, ito yung mga dapat mong sundin. Gusto mong maging bahagi ng IMF? Gusto mong manghiram ng pera? Kung gayon, ito yung mga bagay na dapat mong sundin. There are conditionalities. Halimbawa, kung gusto mong mangutang sa IMF, kailangan ipatupad mo yung pinapatupad ng United Nations. Kailangan isa ka sa mga nagpapahayag ng human rights, which is tama naman. Kailangan sundin mo yung Sustainable Development Goals, which is also good. But there are some conditionalities na unacceptable. At of course, naghihirap ang mga peripheral countries o tinatawag bilang developing countries. Third, may tinatawag din tayong World Bank. Itong dalawang organisasyon na ito, it's more on money. Sila yung nagpapahiram ng pera. And it aims to develop facilities and resource
funding for productive purposes, international trade and investment. So ibig sabihin, para sa kanila, more on facilities naman. Kanina, micro and macro economic stability and reduce poverty. Ito naman sa World Bank, facilities, mga industries, upang mapataas yung labor policies at the same time yung living standard. Of course, kailangan mo ng mga pasilidad. Kung gusto mo magtayo ng mga kumpanya, kailangan mo magtayo ng mga iba't ibang facilities para magkaroon ng maraming trabaho. Yun naman ang World Bank for facilities and resource. Sa International Monetary, reduce poverty and micro and macroeconomic stability. Next, nariyan din ang OECD o tinatawag bilang Organization for Economic Cooperation and Development. Ito naman, policy decision-making capability. So, ibig sabihin, magsasama-sama yung mga makakapangyarihang bansa at sila yung magdi-discuss yung mga policy experiences and development upang makita ano nga ba yung mga dapat gawin for economic performances. Ano ba yung mga dapat na gawin at ano ba yung mga dapat na ayusin. So, OECD or Organization for Economic Cooperation and Development ay more on policy decision-making capability para mapag-usapan yung mga policies na dapat ayusin for economic cooperation and development. Sa kabilang banda, may tinatawag din tayong multinational corporations. Ito ay operated ng FDI at ito ay patungkol naman din sa investment to gain control over its operations. Di ba maraming mga multinational corporations sa mundo, sa Pilipinas? So, dito sila under multinational corporations. So, it's more on investment. It's more on giving works through the use of investment. At ang panghuli ay ang World Economic Forum. Ito lamang ay para sa mga mayayamang mga bansa, sa mga corporate leaders. Hindi kabilang dyan ang Pilipinas. This is for elite and corporate leaders to discuss global economy, technology, and development. Yan, nandyan sa USA, Canada, Australia, New Zealand, upang mapag-usapan ang iba't ibang mga dapat gawin upang maiangat ang ekonomiya ng bawat bansa at yung development din sa technology. Ngayon ay tapos na tayo sa Shaping Global Economy, dumako naman tayo sa Shaping Global Politics. Sa ilalim nito ay may dalawang konsepto. Ito ay ang colonialism at ang imperialism. Pag sinabi natin colonialism, of course, we are very aware that it's more on the use of colonial power to run the internal affairs of a colonized country. So, ibig sabihin, kung nasakop mo ang Pilipinas, maari kang magpasunod ng mga tao, ikaw ang magmamanage ng ekonomiya, politika ng isang bansa. It's a form of colonialism. Diba? Gumagamit ka rito ng military forces and administrative apparatus na kung saan capitalist in nature. So, halimbawa, ang Pilipinas, tayo ay nasakop ng Espanyol o ng Espanya. Tayo ay pinamunuan ng mga Espanyol sa mahabang panahon at gumamit sila ng military forces and administrative apparatus. Diba, yung military forces ay nagpatupad sila ng mga digmaan laban sa mga tutiligsa sa pamahalaan ng Espanya. Administrative apparatus, nagpadala sila ng mga Espanyol na pare. Meron tayong gobernador general, meron tayong audiencia, meron tayong visita, meron tayong iba't ibang mga leader na mula sa Espanya. So, colonialism. Talagang may colonial power na papasunod ang mga tao. Sa kabilang banda, ang imperialism naman ay isang konsepto. Dahil si imperialism ay ang mother concept ng colonialism. So, colonialism is the implementation, imperialism is the mother concept ng pananakop. Kaya tinatawag din ito bilang westernization. Ang naisin ng imperialism ay dalawa: for economic and political agenda for exploitation. Dahil noon may tinatawag tayong 3G.
God, gold, and glory. So, nandyan pumapasok yung exploitation na capitalist in nature nowadays, yung gold. Dahil maraming raw materials sa maraming mga bansa na hindi pa developed at pinaggagamitan ito o parang pinaka-interest ng mga maunlad na bansa upang sila'y makabuo ng mga final product at i-import. Okay? I-export ng mayamang bansa, i-import ng mahirap na bansa at malaki ang presyo. Malaki ang kanilang kinikita. Tingnan natin kung ano-ano nga ba ang global political structures. Isa sa ating listahan ay ang ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. So, bakit siya political? Dahil ito ay more on alliances ng mga bansa sa Southeast Asian nation at nais nilang magkaroon ng peace and political stability na kung saan ay sumusunod sa pagpapatupad ng batas, the rule of law, and justice in line with the United Nations Charter. So, political siya sapagkat ito'y pinagkasunduan ng mga leader ng iba't ibang mga bansa na kabilang sa Timog Silangang Asya na magkaroon ng peace and political stability at masunod ang rule of law. Pangalawa, layunin din nito bilang isang political structure or political organization ang magkaroon ng economic growth. Of course, dahil magkakasama tayo, dapat sabay-sabay tayong umaangat. Not only in economy, but at the same time with the social progress and cultural development. So, dapat yung ating mga kultura ay napakikilala pa rin, walang namamatay na wika, walang nakakalimutang mga tradisyon at paniniwala. And of course, bilang global political structures at pinamumunuan ng mga leaders, kailangan ay magkaroon sila ng mga solusyon sa mga isyong kinahaharap ng bawat bansa. Mapag-usapan nila, ano ba yung mga dapat nating gawin? Ano yung mga problemang kailangan nating bigyan ng solusyon? Bilang bahagi ng ASEAN. Bilang banda, isa rin sa mga global political structures na kabilang ang Pilipinas ay ang Asia-Pacific Economic Cooperations. So, meron itong 3 pillars na kung saan kabilang yung tinatawag nating trade and investment liberalization. So, madaling salita, kapitalista. Business facilitation and economic and technical cooperation through sustainable growth and structural reform. So dito sa Asia Economic Cooperation o Asia Pacific Economic Cooperation, nais nitong maiangat ang ekonomiya sa pamamagitan ng kooperasyon ng mga bansang kabilang sa Asia Pacific. Pangalawa, imposes economic weakening and staggering to developed nations and perpetuated inequality. So, nais nitong maiangat ang ekonomiya at maalis din ang inequality sa mga bansang hindi pa maunlad. Perpetuated inequity, ibig sabihin ay magkaroon ng pagkakataon ng mga bansang developing countries sa Asia Pacific. At panghuli, of course, ang course to US agenda dahil kabilang ang United States of America sa Asia Pacific Economic Cooperation, kaya ito dapat ay nakaangkla sa US agenda to plunder national assets, people, and natural resources. Dito nagtatapos ang ating talakayan. Para sa mas maunlad na kaalaman, narito ang mga sanggunian na maaari ninyong gamitin upang higit ninyong mapayabong at mapayaman ang inyong nalalaman. Tandaan natin, maganda ang naidudulot ng globalisasyon. Ngunit dapat nating isipin ang kalagayan ng ating bansa, ang kalagayan ng mga tao na na-exploit, ang kalagayan ng bawat isa sa atin. Maganda man ang globalization, ngunit nakikita natin na higit tayong maghihirap kung hindi natin bibigyan ng pagpapahalaga ang ating bansa. Hanggang sa muli klase, paalam.